Salamat Vice Mayor Chi, Congressman Ernix. Kanina, nagkukwento si Dr. GJ. Siya raw ay taga-Tondo, taga-Pardo. Hindi ko alam kung sa Sunday o sa Wanluna area. Mahaba kasi yun. But yung area mo na yun, there is a school there. What you call Corazon de Jesus. Ang floor nun, kahoy. At kasing edad ni Andres. Kaya lumalagit-ngit na, Pat. And I would like to inform sa aking mga kapitbahay sa Tondo. Nakita nyo naman yung almaryo. Yun ang gagawin natin sa Corazon de Jesus. Malapit sa iyo yun. At nagkukwento siya, dito raw siya pinanganak. Gusto ko paalam sa inyo, doon po sa dulo, kakanan kayo. Dati mayroon doon beer, Big AA. Kakanan ka, may Modest Bakery. Sa tapat ng Modest Bakery, may kalsada, pabalik dito sa Tahimik. Mayroon doon Maisan. Doon kami natira nung araw. Ayun. Bago ko natira ron, dito muna sa Parola. Nung wala pa yung MIP or ICTSI, mas kilalang ICTSI. Tapos, pag summer, kakanan ka rito sa gilid, sa tabi ng simbahan, may swimming pool dyan. Yad ba ka? 2 piso. Dahil naka-tiles. Pero pag diniretso mo pa yan ng konti, bago dumating ng rekto, doon sa gawa ng paper mache. May mga karinderya ron. Piso lang ang swimming pool doon. Tapos ito, nung araw, ito ay model community. Nandito, binunot ng nanay ko lahat ng santan. May santan dito nung araw. Park ito nung araw na ito. Tapos, yung Gat Andres Bonifacio Hospital ay tulungan center. Dahil dyan ako nag-aral. Shoutout sa teacher kong mataba na namamalo ng... alam niyo yung itim na lapis nung araw? Yung malaki? Hindi, Mongol, payat yun Yung itim. Meron yung itim. Mataba yun. Pag tumama yun sa buto mo, masakit. But I love that teacher. So dito ako kinder. Tapos, ayun na. Sa Ateneo na ako nag-aral ng elementary. Ayaw maniwala Di ba batang Ateneo tayo? Ateneo de Tondo. Rosauro Almario Elementary School. Kaya mahal na mahal ko itong lugar na ito kasi nagpaikot-ikot lang kami rito. Pagkatapos namin ma-reblocking, dahil gagawin na yung pier, tinamaan ang bahay namin. Nakupahan kami, nakipisan kami dyan sa Tahimik. Nung wala na kaming pangupa, napalayas kami. Nandun kami sa Maria Payo, Luwalhati. Tapos wala na rin kaming pangupa, napalayas kami. Napunta na kami sa Sandico, Tagumpay, Sandico. Nung wala nang pangupa, napalayas kami. Puro layas sa ginawot namin. Tapos napunta kami sa may Kagitingan, Corner Tuason, kay dating chairman Sumalangit na ba ang kaluluwa, Chairman Jeronimo, sa kanto ng Tuason. Nung wala na rin pambayad ng upa, natira kami sa may Santo Niño, Moriones. Nung wala na rin pambayad ng upa, yung nanay ko, dahil gagawin ng Marcos Road. Para lang sa kaalaman ng mga kabataan, hindi po yan Arten. Marcos Road po yan. Yan po yung tinatawag na Coastal Road from Cavite to Bataan. Kaya lang nagka-revolusyon noong 86. Kaya natigil yung gibaan sa bureau. Kalahati lang nagiba. Kalahati naging highway. Yung kalahati naging farm. Taniman. Nanay ko nagtanim ng talbos ng kamote.
Siyempre, kailangan mo ng upuan. Nagtayo ng shade. Mainit. Naglagay ng bubong. Maangging ulan. Naglagay ng dingding. Hindi naman pwedeng walang pintuan. Nagtanim ng talbos ng kamote, bahay ang tumubo. Yun yung Mabuhay Street. Sa kanto naman kami, mahaba kasi yun. DJ. From Saragossa hanggang doon sa likod ng Rawis. Yung squatter, yung mahaba. Kaya merong isang barangay doon. Napakaganda, nataon naman. Ang pangalan ng barangay, number ng barangay, barangay 123. Dahil pag dumating na yung mga pasahero sa Sulpicio, sa William Gothong, para silang kumikinang-kinang sa mga mata ng mga tulongges sa 123 nung araw. Taxi, taxi, taxi. Yung pala sa Lisi. These are the community where I grew up. Si Estimates, nung wala pa yan, yung nasa harapan na yan. Yung wala pa yan, yung mga bahay na yan. Klase yan, basketball court yan eh. Ito yung Bliss. Yung kaklase ko, si Estimates. Pag wala akong baon, sa Almario, pinapakain ako noon ni Estimates. Kaya dito umikot yung pagkabalahibong pusa ko. Nung nagbinatilyo na ako, doon na ako sa Moriones area. So I literally grew up in the area. Marami nang nawala. Wala na rin yung si Bigay eh. Si Modest na lang yata natitira rito yun. Sa lumang panahon. Saka yung ating pila ng jeep. Diyan sa kanto. Kasi hindi pa ako tao, pila na ng jeep yan nung araw pa. So anyway, good morning. Session na kayo, nag-throwback lang ako. Totoo po, ngayon ay nagpapasalamat ako sa Diyos, bagamat tukod na tukod tayo sa mga gastusin, hindi naman tayo titigil na patuloy na mamuhunan. And as you all know, I've been driving the city towards a particular journey addressing MBN. Minimum basic needs. And that is housing, education, healthcare, and jobs. Doon lang iikot ang malaking porsyento na limited na resources natin. Tugunan itong mga pangunahing pangangailangan ng utaw. At anumang liit na meron tayo, malaking portion yan, diyan ko ilalaan. Yung ating mga greening areas, aliwalas, tawag natin dyan, Ajinomoto, no? Pampasarap sa ulam. Ngunit yung mga rekadong tunay na sa tingin ko ay makapagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao, because yun ang pamumuhay na meron ako nung araw. At yun ang mga pangangailangang inaasahan ko sa ating pamahalaan. Mahirap maging squatter, DJ. Ikita mo, sa kwento ko pa lang sa upa, nakailan na ako. Marami-rami na. Hanggang sa natagpuan namin yung aming malaking lupain. Kaso stakeholder kami doon. Nung lupain na yun sa Mabuhay. At saka kami mga squatter na mayayaman. Kasi stockholder kami ng Meralco. At stockholder kami ng Nawasa. Yung Nawasa, nung araw may itim na tubo. Yung plastic. Sa umaga, Nawasa. Sa gabi, nawasak. I know, alam ko ang pakiramdam na magkasakit, lalo na kung pobre, lalo na kung wala ka. Kaya ako'y talaga, anumang hirap ng sinusuong natin sa pagpapasya, sa pagpili ng prioridad, dahil nga limitado ang ating kakayanan.
sa pananalapi. Pumanatag kayo, mga nanay at tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, ay patuloy akong mamumuhunan sa usaping pangkalusugan. In fact, ito po ay isa sa marami na binabago nating pasilidad. Some of it, buong gastos ng local government. Some of it, halong pera ng national at lokal. Some of it, kapartner naman natin ang pribadong sektor. We're trying to be innovative in finding ways, no matter what. As long as, sabi nung isang kaibigan ko, kapitbahay natin dito, si Enrique Razon, he would always say, results matter. Mahirap between point A to point B, yung tatahakin. A is the goal, B is the result. But in between is the challenge. But no matter how challenging it is, we will continue to invest in the healthcare of our people in the city of Manila. After this, in a matter of few months, Posadas, dito sa Parola. Tapos yung pinakamalaki, I think ito magiging pinakamalaking health center sa buong Pilipinas. 1,000 plus square meter in Tondo Portion. Baka gusto ng Prime, magdagdag din doon. Posadas, Tondo Portion, Parola, Austin. We're already choppy na lang. Pera na lang ang kulang. Nabili natin yung lupa. Bumili tayo ng lupa 5 times bigger from the existing space from Austin. So we're gonna create more and build a 7-story, 8-story brand new hospital ng Tondo. Pagkayari noon, tiklop na ang araw nila. Babalik na ako sa GAT. Yung GAT mukhang nabubulok na eh. Parang gusto niyo rin maging Osman, no? Malay nyo, good things come to those who wait. Tama ba? Kahit boka-boka lang yung pinalilipad ko, walang problema. Basta ang importante yung sinulid. May pang-arya. Kaya lahat ng bimpo dito, pipigayin ko. Hanggat may mapipiga ko, pipilitin kong salukin at ibabalik sa tao through services. Kaya kay Consiel Pardo na lumaki rin dito, ito, taga rito rin to. Nung araw kakarakros kami. Doon, sa eskinita ron. Siyempre. Gusto mo, tupada pa. Malinganda. Larga. Ikaw pat, ha? Si Consiel Pardo at siyempre yung mahal na mahal nating si Bansay. Diba? Parang katambay lang natin sa kanto. Matagal natin naging Consiel, naging congressman. At ito yung kanyang anak, si Eric Ian na Nieva. Partida pa yan, ha? Kalahati lang gumagana dyan. Ang hindi ko lang malaman iyan kung totoong tunay na kalahati din. Ayun, hindi ko na alam. Tatanong ko na lang sa asawa mo. But again, kidding aside, to Prime Dialysis Center Incorporated family, thank you very much. I'm hoping and looking forward for more engagement in the city of Manila. Our people,
Nung vice mayor pa lang ako, I think marami naman ditong nakakalam. But just for the sake of information to Prime, sa opisina ko, may lingguhan. About 200 plus of them. And the sad part of it, some of them receives a plaque of appreciation from time to time. Marmol, nakasaad ang kanilang birthday. Gusto mo marmol, Pat? Yun ang part na nalulungkot ako pag nababawasan sila. Because they miss the treatment. Walang pera. Kasi ako nung araw pa, basta healthcare, kahit na anong mangyari. Sino nga yung sanlaan natin sa City Hall? Taga rito yun sa Delpan. Si Aling Kunching. Patay na rin, ano? Ito nasa leg ko. Meron tong PhD. Lagi ko tong pinag-aaral sa Cebuana University. Kasi sa hirap ng pinalalagyan ng isang pasyente. Sa totoo lang. Lalo pa yung dialysis. Ano yan? Every week yan. Weng knows it very well. I think some of the chairman here, nakikita nila yung haba ng pila sa opisina. That's why, nung first mayor ko, we built something in Santa Ana Hospital. Ito, dinagdagan namin yung OSMA and so on and so forth. But this time, it is ripe for renovation as a matter of respect to Mayor Alfredo S. Lim. Noong time namin ni Mayor Lim na itatag itong building na ito at na-convert na nga ito as a dialysis center. So in his memory and naipangalan to sa kanyang lola, no? Itong building na ito. Kami naman ngayon ay we are really trying to modernize, equip, and make it more, alam mo yung delightful facility. Huwag yung mema lang. Yung may magawa lang, may masabi lang. We always wanted the best for our people. As like what Magsaysay said, those who have less in life must have more in law. I hope tama yung grammar ko. Pero kami lang nakakaintindihan dito. Dito, pag lumamang ka na ng English, medyo maganda na dating. Kasi nung araw, naalala ko yung mga Mormons ba yun? Hey Joe, give me one buck, Joe. Dami ditong Mormons, DJ. But, again, mga kababayan, basta, we will. Lagi tayong mamumuhunan sa pangkalusugan ng ating mga kababayan. In fact, as you all know about the Kaagapay program, lalong lumalawak. Meron tayong physical and through the help of our medical frontliners. Tayo nga lahat ng mga tagagat. Palakpakan natin sila. Mga kababayan, hindi sila perfectong organisasyon like ours. Sometimes we may have some shortcomings, but it's not easy really doing our job in the public service, especially in the healthcare. Dahil pagod, puyat, tapos ang masakit nun, ni hiringgilya, wala kang maitusok sa pasyente. Ni benda, wala. Kaya minsan na nakukuha ng tao, yakapsul, kispirin. But imagine yourself as medical frontliners in the medical facility without equipment. And I guarantee you, they know it already among themselves in the entire city of Manila. We just recently bought worth of 320 million pesos of medical equipment all over the city. Maupo na kayo. Gusto ko lang ibigay ng konting pagkilala sa inyo. Alam nyo, kaliwat kanan na natatanggap nyo reklamo. Talagang ganun eh. We are not a perfect organization. But it doesn't mean they are always correct. It's just that they don't understand. And the best way we can do,
as public servant, katulad ng laging hinihingi ko sa iba. Alam niyo, minsan kami mga pobreng may sakit, kahit na anong sakit na nararamdaman namin, ngumiti lang kayo, magaling na kami. Sa totoo lang, tanungin niyo yung mga matatanda, kapag maliwalas ang pakitungo sa'yo, hindi ka pa ginagamot, gumagaan ng pakiramdam. Kaya matatawa kayo paminsan-minsan, pagka hinihiling ko kayo yung ngumiti, sapagkat I'm telling you, based on my experience, kapag ka malambing yung nurse, beri mo malambing na, maganda pa. Baka naman hindi ka titigas ang loob mo, nakaharapin yung pagsubok na dinaranas mo dahil alagang parlor ka, sa ngiti pa lang magaling ka na. Oh, alam niyo, binibiro-biro ko yan, pero there is half truth on it. And I think the doctors knows it very well as part of your studies on how you approach our patient. So, yun lang naman, wala naman ako bang hinihingi. Magkakabiya ka na ulit. Di ba? Enero, Pebrero, Marso. Kung yung mga senior ko naglulubi-lubi, yung aking mga medical frontliners, lubi-lubi din yan. Medyo malaki-laki na rin yung ipong ko. Alay ninyo. Sabi ko nga, good things come to those who wait. Kaya sa inyo, sagad, sayang naman. Sayang naman. Pakitunguhan natin yung ating mga kababayang may sakit. Ang isang taong may sakit, walang katwirang maiintindihan. Ayan, inaano ko na sa inyo, ha? Kasi may sakit eh. Ang nararamdaman niya, there is a threat in my life. Kaya kahit anong paliwanag natin, kumisan, hindi talaga nila maunawa until humupa ng alikabok. Tsaka lang nila maiisip, tama si doktor, tama si nurse. Pero at the time, at the incident, while engaging our patients into pain, nawawala talaga. Kaya tayo naman, na tumutugon, mano ba namang pakitunguhan na lang natin ng mayos. Sa capsule pa lang, gagaling na yan. Sa himas at tapik pa lang. There is this such feeling. I don't know, I cannot explain it. I don't know if there is science on it. But there is feeling, yung pakiramdam ng tao, mahal ako ng nurse ko, mahal ako ng doktor ko. Kaya muli, pumanatag naman kayo, yung mga pasilidad ninyo na nangadugyot, ay unti-unti ko namang minomodernize. At yung mga sinara ng mga health center, kita nyo naman, pinagbubuksan ko. At magaganda pa. Nakita nyo yung Gat Andres, yung Baseco Hospital? Nakapasyal na ba kayo? Nako, pasyalan ninyo. Hindi nyo iisipin na may ganong uri ng pampublikong ospital sa gitna ng squatter area. Why? Because I want them to have the best. Di baling squatter tayo, hindi kailangan tayo maging dugyot. Di baling squatter tayo, hindi natin kailangan para lang tayong tinalikdan na ng pamahalaan. No. When you put facilities there, tingnan nyo yung squatter do sa Balderrama. Do sa pagbaba ng Delpan. Tulay, Balderrama. Yung sa mga madre, naalala yung may chicha doon, pagka pipila ka, di ba? Biriin niyo isang bloke nawala, squatter. Ngayon, tumatayo na naman. Binondominium 2. Another set of squatters. So, ang point ko is that we will continue. Yung pera ng taong bayan na tangan-tangan natin, ibabalik natin lagi sa tao through services. Kaya, I will do my best. Even accessing national government, private sectors, for that matter, for you to have a better facility and to equip our medical facilities in the primary and to our institution.
We are the only city in the country, and I want you to be proud of it, mga batang Maynila, who has its own 7 public hospital. Tayo lang. Ito po tinatangos ko ng ilong bilang taga Maynila, hindi bilang mayor. Bakit? Mayaman yung ibang syudad dyan. Bilyon-bilyon. Tingnan niyo kung may ospital silang sarili. Marami silang pera sa bangko. Tayo walang pera. Pag tayo kinukutya, kasi magaling daw yung nagtatabi ng pera, hindi naman ako naniniwala. Hindi naman ang pera ay para ilagay sa bangko. Ang pera ng taong bayan, tatangananan mo, gagastahin mo ng maayos at episyente through services. Tama, mali? Hindi naman yung bangko na patutubuan mong parang kabuti sa inyong libreta. But I just want you to be proud because it's hard. It's really hard to maintain a hospital. It is hard to maintain a hospital and to spend billions of peso. Billions of peso. Pero it is worth it. Worth every penny. Lagi nyo akong naririnig, wala akong pakialam kung gumasta ako ng 2 milyon sa isang tao. Yung pera, mawawala. Kikitain. Pero yung buhay, pag nawala, hindi ko na maibabalik. But when you give a chance to extend a life, extend days, or even survive, and the only reason in between for him or her to have a healthy life is to have proper medical procedure, then so be it. Hindi ako mangingimik na gumasta ng milyon-milyon sa isang tao. Mabuhay ka lang. Yun ang gobyerno ng lungsod ng Maynila. Kaya po sa aking mga barangay chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, pumanatag kayo. Tuloy yata eleksyon nyo. Tuloy ba? Good luck. Pumanatag kayo sapagkat alam ko naman na kayo din ay nilalapitan ng inyong mga kapitbahay. So our facility will be renovated, will be fully equipped. We will address our medical professionals or healthcare sector, family with regard to their needs. Magbubuti po kami. Hindi po kami titigil. Nandito si Grace. Tingnan nyo, tumanda na sa akin si Grace. Nagkukulay na yan. Grace Padilla. Ikaw yun. Tingnan nyo. Madaya na ho yan. Kakakulay lang ng buhok niya. 1 taon pa lang ho siya nagiging direktor ng Manila Health Department. Nangamuti na. Because Grace Padilla and the entire MHD is really doing their job very well. So Andres, baka may nagbumubulong sa akin dito kanina. Bakit daw hanggang Saragosa lang yung garden? Baka naman, pwede naman dito sa Delpan. Ha? Duktong na natin. No, pwede? Kasi puro panabong lang yung nakikita ko dyan. Yung tambakan ng basura, naalala yung tambakan ng basura doon sa kanto ng Kapulong, Arten? You'll see it in a matter of few weeks. Magugulat kayo. Kaya sabi ko doon sa mga, sa totoo lamang, kaya ako to nasasabi lagi kasi naranasan ko. Sabi ko lagi sa nandoon ako, winalop ko na lahat ng tambak dito. May bagong mayor na ulit. Kung nung araw hindi kayo pinagmamalasakitan, natambakan lang kayo ng basura, saan ka nakakita? Squatter ka na sa labas ng bahay mo, tambakan pa ng basura. Di ba? Sabi ko,
Eh, kako, baka po pwede. Basta, garantiya, darating ang truck ng basura. Ilabas ninyo yung basura sa takdang oras. O tapos ito, gagawin natin garden. O pag naging garden, huwag nyo titirahin yung mga tanso, ha? O kako, sabi ko, pag malasakitan nyo na, kasi inaayos na nga ng pamahalaan. And you'll see it later on in a matter of few days. Patapos na kami ni Andres doon. It's really different. And that's why, Andres, you are now hereby directed to come up with the same thing that you did in Zaragoza to make it in Delpan. Yung garden natin sa Moyong. So, mga kababayan ko, mga taga-Tondo, Nay, mga taas kang kami yung mga senior citizen. Nay, Tay, I love you. Ay, maglulubi-lubi na naman tayo. Okay, ang tabayanan yun. Eh, tapos, huwag kayong mag-alala. Nag-i-impok na ako ng pera para doon sa insure. Ha? Medyo madugo yun eh. Pero, hopefully, basta lahat ng pagkalinga, pagmamahal, ay pinipilit namin iparamdam sa inyo. Bago man lamang mahuli ang lahat, bago man lang magpantay ang paa ninyo, gusto ko maiparamdam sa inyo that there was one time in your life na may gobyerno ng lungsod ng Maynila na mahal ang mga senior citizen dito sa ating lungsod. Doon man lamang maiparamdam namin sa inyo. Hindi namin kayo mapapayaman. Maaaring pangarap namin maging maginhawa ang buhay nyo. Pero tiyak naman kami sa serbisyo at pagmamahal at pagkalinga at pagbibigay importansya sa aming mga nakatatanda. Yan. Alam ng lahat ng mga departamento yan. Priority ko kayo. Kaya sa mga bata, huwag kayo masyado nagseselos. Una-una lang yan. Mauna na sila. Darating din kayo dyan. So muli, mga nanay, tatay ko, I love you. Mag-iingat kayo. At maraming salamat sa pagkakataong ibinigay nyo sa akin. Ako po si Scott. Kasi mas kilala ko ng mga taga rito, mga kababata kong si Scott. Tambay sa Zaragoza at Delpan. Batang Parola. Maria Payo. Sandico, Tuason, Kagitingan, Santo Niño at mabuhay. Ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat, mga taga-Tondo. Binigyan ninyo akong pagkakataong mapaglingkuran ko kayo since 1998. I hope hindi ko kayo napapahiya. At kung hindi man, pumanatag kayo, pipilitin ko laging magbuti. Pipilitin ko laging magbuti nang hindi naman masayang yung pagkakataong ibinigay niyo sa akin, mga taga-Tondo. Dahil sa inyo, dahil dito sa sinimulan ko na lugar at distrito, ito ako ngayon. 1, I am nothing without God. 2, I am nothing without you. I owe it to you. Utang ko sa inyo ang lahat ng ito. Kaya ang sukli ko at interest nyo o yung tubo na pwede nyo makamit sa akin ay pipilitin ko maging mabuti lagi araw-araw habang ako ang nasa City Hall ng Maynila.